ng Tatay Digong at ang kanyang kaso. Ano po ang mga realidad? Unang-una, ang Tatay Digong, alam naman po natin, kinidnap. Bakit po natin sinasabi na kinidnap? Dahil sang-ayon sa Rome Statute, Article 59, lahat po ng akusado na arestuhin para dalhin sa ICC, dapat munang iharap sa lokal na hukuman. Kaya po may ganyang probisyon para masigurado na yung karapatang pantao ng akusadong yan ay ginagalang, at pangalawa, para masigurado na yung soberenya ng bansa na kung saan kukunin yung presensya ng nasasakdal ay hindi malabag. Kasi alam nyo naman, kapag isang dayuhang hukuman ang maglilitis ng kaso na nangyari sa isang bansa, yan ay paglabag doon sa soberenya ng bansa kasi kabahagi ng soberenya yung jurisdiction na maglitis sa lahat ng mga kaso na nangyari sa kanyang teritoryo. Sabi nga ng ICJ sa isang kaso na kapag nag-aagawan ng teritoryo, ang basihan na bibigyan ng teritoryo ay yung bansa na makakapagpakita ng pinakamalakas na ebidensya ng soberenya. At ang pinakamalakas na ebidensya ng soberenya ay kung sino naglilitis nga ng mga kaso na nangyari sa teritoryo. Now, hindi po yan natupad sa kaso ni Tatay Digong, kaya sinasabi natin na kidnap siya. Ang sabi ng mga bangag sa administrasyon nito, inaresto raw siya ng kapulisan ni Torre at sinakay sa eroplano papunta ng Dahig dahil ito daw po ay pagtutulungan sa Interpol. Wala naman pong order ang Interpol. Wala po siyang red notice alert. Diffusion order lamang. Yung diffusion order, humihingi sa ibang bansa na tulong para maaresto isang tao, pero humihingi ng tulong ay ang bansang Pilipinas din. Yan ay naging malinaw doon sa pagdidinig ng Senado sa mga pangyayari na nagbunga nga sa pagkakakidnap kay Tatay Digong.